Amen. Gabi Good po. evening, mga brothers. God is good. Evening. Evening. All the time. All the time, Now and God is forever. good. Pinagpala tayong gabi dahil binigyan tayo ng isang magaling na pagsalita ng Diyos Amen. sa katauhan ni Brother EJ upang bigyan tayo ng talk about faithfulness, faithful through the years. Jesus the same yesterday, today, and forever. At tayong lahat, i-welcome natin si Brother EJ. Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Brother EJ. Good evening, Brother EJ. Evening po sa inyong lahat. Malinaw naman po ako, no? Yes, Malinaw loud and clear. Okay, praise God. At sana nga po itong session na ito magbigay ng linaw sa bawat isa sa atin as we all prepare for our World Servants Congress. Magandang gabi po muli sa bawat isa. The title of this session is Faithful Through the Years. As inspired by our theme this year, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At ngayon nga po ay buwan ng Marso. It is the month of Saint Joseph. Tayo po ay nanalangin na kanina at sa ating session ngayon, we remember that we are still in the loving presence of our God and we ask for the intercession of our patron saint. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Memorare to Saint Joseph. Remember, O most pure spouse of the Blessed Virgin Mary, my great protector, Saint Joseph, that no one ever had recourse to your protection or implored your aid without obtaining relief. Confiding therefore in your goodness, I come before you. Do not turn down my petitions. Foster, Father of the Redeemer, but graciously receive them. Amen. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Taon-taon po yan, no? Na ang ating World Servants Congress ay nakaschedule ng Marso at ang isa nga po sa nagiging basis natin dyan, kailan malapit sa Feast Day, March 19, ng ating patron saint who is Saint Joseph. At taon-taon din na ang ating World Servants Congress ay tumatama sa Season of Lent. At ang Season of Lent nga, ito ay panahon ng preparation, purification, as we prepare for God's promise revealed in His resurrection. Kaya nga po ang Lenten season, preparation yan for Easter. At ganun din, nawa po, as inspired by our patron saint, Saint Joseph, may we truly prepare for Easter. At parte nga po ng preparation na yan is our World Servants Congress. Okay. At isang linggo na nga lang po, no? Isang linggo na lang ay ang ating World Servants Congress 2024 entitled Steadfast, Always Faithful God. Kanina nagtanong na si Tito Tom kung sino na mga nakaregister. Nawa tayo ay lahat makapag-register at sana marami pa pong humabol. Kanina chinek ko, we are around 54 registered at sana nga po ay marami pa yung maging parte nitong mountaintop experience na ito. At mga kapatid, tunay nga po no, na faithful si Lord sa atin, sa ating personal na buhay at ganoon din sa ating community. Faithful si Lord through the years. Tanungin ko lang, sino po ba dito yung naka-attend ng mga past World Servants Congresses natin? Sino po dito yung naka-attend ng Solid on Rock? Ayan. Ayan po yung first virtual World Servants Congress natin. Sino na po naka-attend ng Boldly Go? Ayun. Okay, nangyari po yan noong 2021, still online. Sino naman po yung nakapag-join ng Blessed to the Max as inspired by St. Maximilian Kolbe? Ayun. At last year, sino po dito yung naka-attend ng ating pagbabalik ng face-to-face entitled Courageous, Steadfast in Faith and Love? Ayan. Okay, and through the years, faithful at tapat si Lord.
Sino po dito yung mga naka-attend ng mga congresses natin nung pre-pandemic pa? Marami na rin pong napuntahan, narating, at ang gaganda na mga naging mensahe ni Lord sa atin through the years. At ganun din po, no? As the Lord remains faithful in our lives, He remains faithful in our community, in MFC servants. At siya na tapat. Sabi nga, no, yung word na tapat, pag bali-balitarin mo, ay tapat pa rin. At pag bali-balitarin natin ang pangyayari sa ating buhay, He remains unchanging. Siya ay tapat pa rin sa bawat isa sa atin. Again, the title is Faithful Through the Years. At si Lord tapat sa buhay ng mga tao. Nandiyan ka man sa picture na yan o wala. Anumang mga pinagdadaanan natin ngayon, He is truly faithful yesterday, today, and forever. Whatever is the current condition of your heart. Tinanong ko rin po ito nung pre-conference natin last year. What is the current condition of your heart? Sige nga po, i-type natin dyan. Choose a keyword that describes your current state. Rested or tired? Healthy or sick? Healing or aching? Winning or losing? Active or passive? Positive or negative? Free or unfree? Grace or sin? At peace or disturbed? What is the current state of your heart? Feel free to type it there sa chat. Yung nasa saloobin natin. Kumusta ba ang mga puso natin? Sige nga po, I'll be counting 5. You may use a keyword or pwedeng wala dyan. I-type nyo lang po dyan. What is the current condition of your heart? 5, 4, 3, 2, 1. Okay? At peace because of His grace. Winning or losing. Okay? At anumang status ng puso natin, today is also Friday. And so we look at the Sacred Heart of Jesus. Mga kapatid, whatever is the condition of your heart, offer it to the Sacred Heart of Jesus. As we declare, Most Holy Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. At mga kapatid, sa ating katekism, if we look at CCC 478, it affirms that the Sacred Heart of Jesus speaks about this. He has loved us all with a human heart. Sabi nga po, no, Jesus Christ, He is 100% divine at the same time 100% human. At minahal na tayo, hindi lamang with His divinity, pero sinabi dito sa katekism, with His human heart. Kaya, naiintindihan po niya. Ano man ang pinagdadaanan natin, victories or hardships, triumphs or defeats, naiintindihan niya. For this reason, the Sacred Heart of Jesus, pierced by our sins for our salvation, is quite rightly considered the chief sign and symbol of that love with which the Divine Redeemer continually loves us, the Eternal Father, and all human beings without exception. Kaya nga po, no, tunay na unconditional ang pag-ibig ng Diyos sa atin through the years. Nananatiling tapat through the years. Taon-taon, buwan-buwan, linggo-linggo, araw-araw, minu-minuto, bawat segundo. Nananatiling tapat ang Diyos sa atin. Siguro familiar, hindi siguro, siguradong familiar kayo sa kantang ito ni Kenny Rogers. Paborito po ito nung tatay ko nung siya'y nabubuhay pa. Kaya naman po nung tribute nung wake niya, ginamit namin itong kantang ito through the years. At alam niyo po, mayroong pagkakataon na sa aking buhay as I continue moving on in my missionary life. Merong time na ako po ay parang napagod na. Parang gusto ko na rin mag-give up or gusto ko na rin umayaw. Tapos naalala ko na ang dinadrive ko na kotse nung panahon na yon ay yung kotseng dinadrive ng tatay ko nung siya'y buhay pa. Tapos saktong-sakto po, tumugtog sa FM radio itong kantang ito. Sabi sa kanta, through the years, you've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found
I found with you through the years. I've never been afraid. I've loved the life we've made. And I'm so glad I stayed right here with you through the years. Haba pong ako'y nagdadrive, naiyak po ako. Una naalala ko si Daddy, favorite song na to. Pangalawa, I felt this is my song to the Lord. Na sinasabi ko, oo nga po no Lord, through the years, you've never let me down. You've turned my life around. That Lord, the sweetest days I found in you through the years. That Lord, I've never been afraid. Oo, natatakot ako, pero na-overcome ko itong mga fears na to. I've loved the life we've made. And I'm so glad I've stayed right here with you through the years. At pagkatapos po nun, napawi yung pagod ko. Nagdesisyon ako na magpapatuloy ako. I will continue this missionary life with that affirmation na kaya ko rin maging tapat dahil una si Lord na naging tapat sa aking buhay. At ganun nga po mga kapatid, no? As we prepare for our World Servants Congress, tayo rin. Sino po dito naka-experience ng pagod? Naka-experience ng gustong mag-give up? Ayaw na o napanghihinaan ng loob? Ating balikan yung katapatan ni Lord sa ating buhay. Again, the title of our World Servants Congress this year is Steadfast. At kung hahanapin natin yung meaning niyan, though i-explain ito sa Congress proper natin, pero kumbaga patikim sa atin, it speaks about loyalty or fidelity. Being faithful through the years. At mga kapatid, sa ating paghahanda nga, no, may we look forward. May we all be excited. Kasi yung World Servants Congress natin, face-to-face ito eh. Mas makakapag-focus tayo. At mas magiging meaningful at powerful yung encounter natin with Him. With the Lord who is faithful. Siyang nananatiling tapat sa ating buhay. At ang napili nga na venue natin, I believe that this is as led by the Holy Spirit is St. James Retreat House sa Tagaytay. Nakarating na po ba kayo dyan? At alam na po, nakikita ko rin isang significance. Sino po bang nag-evangelize sa Pilipinas? Anong bansa po ang nag-evangelize sa Pilipinas? Spain. Spain ang evangelizers natin. Alam niyo po ba kung sinong nag-evangelize sa Spain? Ang nag-evangelize sa Spain ay si St. James. Different apostles have their own to the ends of the earth. Si St. Peter, ang to the ends of the earth niya is Rome. St. James, ang to the ends of the earth niya, kasi nasa isang coastal area sa Jerusalem, at yung to the ends of the earth na nilakbay niya, ang narating niya is Spain at siya ang nag-evangelize nun. So, may we find that significance na ang venue natin ay St. James. Kung saan we can trace the roots of our evangelization and may this venue be an avenue or a place na mabalikan din natin. Ako nga rin pala na-evangelize. At ako rin dito ay empower ni Lord for me also once again to evangelize. Amen? Okay. At ang venue nga po natin sa St. James ay nasa Tagaytay. So ito ay masasabi nating mountaintop experience. Pagka nasa mountaintop, napakaganda po dyan, lalong-lalo na pag mayroong mga ganitong view. For me, it is a breathing space. Yung pagod ka sa buhay, o kaya naman meron kang mga hinaharap na mga pagsubok, tapos dito may pagkakataong makahinga-hinga rin. To breathe in and to breathe out. And yes, may our World Servants Congress, may it be a spiritual breathing space. Lugar kung saan tayo makahinga-hinga rin. A mountaintop experience. Anong, nakakita ka na ba ng tanawin mula sa tuktok ng bundok? Ganda po, no? Okay. Pwede bang merong magbahagi dito?
ng kanyang naging karanasan sa pag-akyat ng bundok. Pwede nyo pong i-type dyan sa chat. Okay? Ano pong feeling ninyo pag umaakyat ng bundok? Okay? At ang context nito, yung hindi po yung may sasakyan, ha? Yung mag-hiking ka. Okay. Sino po dito naka-experience na ng gano'n? Yung mag-hiking at aakyat ng bundok. Anong na-feel nyo? Anong pagsubok o challenge ang pinagdaanan po ninyo? Sige nga, at a count of 5. Feel free to share and type it there at the chat. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, meron nag-share. Mahirap pero masaya. Muntik pang mahulog sa, ano po yung, Rabin. Okay, muntik pang mahulog. Struggle po, no? Okay. Alam niyo po ba, a few years ago, nakasama ko si Tito Frank Padilla, umakyat ng bundok sa Makulot. Naalala ko, kaming mga full-time missionaries, mga naka-full gear pa. Pero si Tito Frank, nakaano lang, kumbaga, yung sanok na sapatos niya na madulas, tapos meron lang siyang patpat. Tapos nakita namin, ang lakas niya. Yung kami, hapong-hapon na, pagod na, nakailang inom na ng tubig, siya relax lang. Pero mababatid mo sa kanya na mukhang parang nahirapan to, pero at least siyang naglalakbay paakyat. Yun, napakasaya. Narating mo na ang pinakatuktok. Amen. Grabe yun, no? Yung kumbaga, mapapasabi ka pag nando ka na sa tuktok, sa lahat ng pagod, hirap na pinagdaanan, it's all worth it. Feels like you are closer to heaven. Amen to that. Yan. Okay. Yan. At ang bundok, dun sa tuktok o yung rurok, ang tawag dyan ay summit. Summit. Okay. At mga kapatid, sa Bible, ang mountain, ito ay isang lugar, a place of divine encounter. Pagka po nag-aral ng theology, pagka may nabasa kang Bible dyan, usually, meron dyang encounter, a divine encounter with God. Napakarami po niyang nasusulat sa Bible. Example, sa Mount of Shechem, si Joshua. Yung Shechem, dalawang bundok po yan magkatabi. Tapos yung Shechem, ang meaning kasi yan, shoulder. So, pinagitaan siya ng dalawang shoulder ng bundok. Dun yung Shechem. At nandun dati yung Ark of the Covenant. Mamaya, may konti po akong kukwento tungkol dyan. Mount Moriah. Diyan naman, si Abraham nag-alay. At dyan din nakipagtipanan si Lord sa kanya. Meron din si Moses, di ba, sa Mount Sinai, doon ni-reveal ang Ten Commandments. At marami pang iba. At dito sa ating pre-Congress session, mag-focus din tayo mamaya doon sa Mount Tabor, kung saan nangyari yung transfiguration of the Lord. So ulitin ko po, brothers, in the Bible, mountain is a place of divine encounter. And I believe that this coming World Servants Congress, ang venue natin ay nasa mountain of Tagaytay. And I believe that that is also a divine encounter. Ito ay ating pakikipagtagpo ng Diyos sa atin. As a community, and in a very personal way. Amen? Ang mountaintop experience, ano bang ibig sabihin nito? Mountaintop experience has come to mean a moment of significant revelation given by God. May pinakikita si Lord. Meron siyang sinasabi. So, ganun din sa World Servants Congress, may pakikita si Lord sa atin. Meron siyang sasabihin sa atin. Or a time of feeling especially close to God, or perhaps, like the disciples, an experience of seeing Jesus as never before. Siguro po, na-experience na rin in the past sa mga conferences, congresses natin, yung spiritually high ka. Yung grabe yung feeling na, I am so blessed. A feeling that you are so close to God. And again, an experience of seeing Jesus
Kasi ito yung pagkakataon na makita natin si Lord as never before. Mountaintop experience. Yan ang experience natin sa World Servants Congress sa Tagaytay. Puntahan natin ito. May we all be inspired by this mountaintop experience of Joshua and the leaders of the Israelites. Okay. Sa Joshua 24, ano po bang naaalala nyo na sikat na verse sa Joshua 24? Ang sikat na verse po dyan ay yung, "As for me and my household, we will serve the Lord." Pero, alam nyo po ba yung context nun? Bago po kasi dineclare ni Joshua yun, "As for me and my household, we will serve the Lord." Ito muna po ang nangyari. Sa Joshua 24, 1-2. Sabi po dyan, Joshua gathered together all the tribes of Israel at Shechem. Saan yung Shechem? Yan po yung sinasabi ko, the mount of Shechem, na pagigitan niya ng dalawang bundok, shoulder ang ibig sabihin yan. Doon sa gitnang iyon, hindi man pinakatuktok, pero gitna ng dalawang bundok, sa Shechem, shoulder ang ibig sabihin, it is a place of summit. Okay, so ginather niya po doon, no? Summoning the elders, leaders, judges, and officers of Israel when they stood in ranks before God. So may gathering doon sa Shechem. Para pong ganun. Sa World Servants Congress natin, may gathering. Magsasama-sama, stood in ranks before God. And then Joshua addressed all the people. Eventually po kasi ang sasabihin ni Joshua dito, ide-declare niya, "As for me and my household, we will serve the Lord." Pero bago yun, Joshua addressed all the people. Sinabi niya, "Thus says the Lord, the God of Israel, in times past their ancestors down to Terah, father of Abraham and Nahor, lived beyond the river and served other gods." Sinabi niya, yung mga nangyari in the past, na mayroong mga sinunod na Diyos-Diyosan, yung mga naging ancestors nila. Ano pong susunod na sasabihin ni Joshua dito? Ikukwento ni Joshua yung mga mabuting nagawa ni Lord sa kanila. Ikukwento niya na nakaligtas na nga tayo from being captives of the Egyptians. Nakapag-provide nga si Lord sa mga pangangailangan natin. Nung nagutom tayo, the manna flakes from heaven. Pinagaling nga niya tayo nung may sakit tayo. Yung bronze serpent, na pag tinignan mo, gagaling ka. Pinaalala, yun ang context pala nito, no? Pinaalala ni Joshua yung divine goodness ni Lord dito sa bundok na ito. At pagkatapos ay paalala, tsaka niyang sinabi, tsaka siya nag-declare. Sinabi niya, "As for me and my household, we will serve the Lord." Bakit pinaalala muna ni Joshua? Dahil yung mga Israelita ay katulad natin. Makakalimutin. Sino po ditong makakalimutin? Kaway-kaway naman dyan. Ako po, bata-bata pa, napaka makalimutin ko. Weakness ko po yan. At ang problema, pag nakakalimutan ko ang mga importanteng bagay, madali po akong mainis. Pag di ko makita yung susi, di ko makita yung wallet, madali akong mainis. At siguro ganun din tayo. Mga kapatid, may tendency tayong makalimot. Nakakalimutan natin na napakabuti ng Diyos at tapat nga si Lord sa buhay natin. Kailan natin nakakalimutan yan? Nakakalimutan natin yan pag may mga pagsubok. Kailan pa natin nakakalimutan? Nakakalimutan din natin yan kapag puro blessings din. Diba? Sabi nga, ang lapit-lapit natin kay Lord nung nangangailangan tayo. Tapos nung bless ka niya, nung binigay na niya, yung kailangan mo, nakalimutan na rin natin siya. May tendency tayong makalimot. Okay. At alam niyo po ba, from New American Bible, sa ibang mga translation, ang title nung Joshua chapter 24. Okay? Iba-iba po title niyan. Sa Nabre,
covenant ceremony. Pero sa New American Bible, ang title niyan, kung saan nakasulat yung as for me and my household, we will serve the Lord, is reminder of divine goodness. Mga kapatid, nawa ating maalala ang dakilang banal na kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Faithful si Lord sa buhay mo. Tapat siya. Kagaya ng sinabi ko kanina, pag balik ta rin mo yung word na tapat-tapat pa rin, ganun si Lord. His faithfulness is unchanging. Number 2, mountain experience. Yung si Abraham. Si Abraham kasi ay matagal siyang hindi magkaanak. Ang tagal-tagal niya. And during his time, it is a curse na wala kang anak. Kasi kung wala kang anak, wala kang magiging descendants. Walang magmamana ng kayamanan mo. Mapuputol ang lahi mo, so you are cursed. Pero si Lord, dinggin niya ang panalangin nila Abraham. The Lord promised Abraham and Sarah that through Isaac, their family would grow to bless the whole earth. Binigay ni Lord si Isaac kay Abraham. But one day, the Lord told Abraham to take Isaac to Mount Moriah, bundok din, sa Mount Moriah. Dalhin mo din ang anak mo. I-offer mo yan, yung anak mo. Yung magtutuloy ng lahi mo as a sacrifice. At dito naman, nakita natin that the faith of Abraham was tested. God put Abraham to the test. He called to him, Abraham, here I am. He replied. Then God said, take your son Isaac, your only one whom you love, and to go to the land of Moriah. Yan yung bundok. Sabi ko nga, a place of encounter. There you shall offer him up as a holocaust on the height that I will point out to you. So dun sa summit na yun, dun sa rurok na yun, dun sa mountain top na yun, yung kaisa-isang anak niyang pinangako ng Diyos na magtutuloy na kanyang lahi. Kumbaga, ang tagal niyang pinagdasal, ibinigay. Praise the Lord. Sa dulo-dulo, sabi dito, ipinaalay sa kanya. Anong nangyari? Hindi ko na lang po nilagay dito, pero to summarize, ang sumunod na nangyari, pinadala ng Diyos ang kanyang anghel at sinabi, huwag mong ituloy yan. At sinabi na napatunayan mo ikaw ay tapat sa Diyos. That you are faithful sa pamamagitan ng pagsubok na ito. At dahil napatunayan ni Abraham ang kanyang katapatan, ito ang naging pangako ng Diyos. Doon din sa bundok na yun, sabi ni Lord sa Mount Moriah kay Abraham, I will bless you abundantly and make your descendants as countless as the stars of the sky and the sands of the seashore. Your descendants shall take possession. At yung descendants nga niya, no? Lalago yan sa pamamagitan ni Isaac. Your descendants shall take possession of the gates of their enemies, and their descendants, all the nations of the earth shall find blessings, and this because you obeyed my command. Mga kapatid, nangako si Lord kay Abraham. Saan? Sa isang mountain. Sa Mount Moriah. At dito nga, no, nasubok ang katapatan, ang faithfulness ni Abraham. Brothers, sana po sa World Servants Congress, na tayong mga sinusubok din ang faithfulness natin kay Lord. Sana doon, magkaroon tayo ng opportunity na mapatunayan din ang ating katapatan natin sa Kanya. At nawa, sa pagkakataong yun, as we attend that World Servants Congress, marinig din natin yung mga magiging pangako ni Lord sa atin. Katulad nito, na may pangako si Lord kay Abraham. Again, this is a mountaintop experience, a mountaintop encounter with the Lord. How is God testing your faithfulness right now? Paano ko ba sinusubok?
Mga kapatid, nawa katulad ni Abraham, tumugon tayo sa panawagan niya. Lastly, mountain experience. At ito yung pinaka maging focus nitong session na ito. Okay? Ang experience sa Transfiguration, ito naman ay sa Mount Tabor. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain, yung Mount Tabor. Sabi ko nga po kanina, no, a place of encounter kasi ang mga bundok sa Bible. Apart by themselves. So sinolo sila dun sa encounter na yun. Kumbaga parang tayo, sosolohin tayo ni Lord sa World Servants Congress. And He transfigured before them, and His clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Grabe. Yung nakita nila. Yung kaputian, yung transfiguration ni Jesus Christ. So, let's focus on this. Pag-usapan natin yan. The transfiguration of Jesus. About 8 days after He said this, ano ba yung sinabi ni Jesus Christ 8 days before the transfiguration? Ang sinabi niya is the first prediction of His passion. So, ibig sabihin, malapit nang mangyari yung kanyang passion, death, and resurrection. At meron na nga siyang prediction at in-announce na nga niya ito sa kanyang mga disciples. So, after nun, He took Peter, John, and James. Sino si Peter, John, and James? Ang tawag sa kanila, the inner circle of Jesus. Parati niyang bit-bit yung mga yan. He took Peter, James, and John and went up the mountain to pray. So, nasa bundok sila, an encounter with the Lord. While he was praying, his face changed and experience, and his clothing became dazzling white, and behold, 2 men were conversing with him, Moses and Elijah. At yung Moses and Elijah, it reflects the law and the commandments. The prophets and the commandments, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Ano ba yung exodus that he is going to accomplish in Jerusalem? Yung maging passion, death, and resurrection niya. Peter and his companions had been overcome by sleep. Natulog sila. Sana sa World Servants Congress, hindi po tayo matulog, no? Habang nakikinig sa talk. Doon sa experience yan. O ngayon mismo, sana hindi tayo matulog, no? And 2 men standing with him. As they were about to part from him, Peter said to Jesus, Master, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, one for Elijah. But he did not know what he was saying. Bakit niya gusto mag-set up ng tent? Kasi gusto niya mag-stay dun sa mountaintop experience na yun. While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them. And they became frightened when they entered the cloud. Then, from the cloud came a voice that said, This is my chosen son, listen to him. Galing sa clouds yung boses. Boses ito nino, boses ni God. Yung sinasabi, This is my chosen son, listen to him. After the voice had spoken, Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen. Mga kapatid, this is the word of the Lord, the transfiguration of Jesus. Si Jesus Christ, 100% human, 100% divine. So yung human side niya, siya rin natatakot din. Siya rin, alam niya yung maging sakit na ma-experience niya dun sa mission niya na gagawin niya, which is yung passion, death, and resurrection. Dito, human as he is, he was also affirmed by the Father himself. Si God kasi hindi lang naman niya kinakausap si Peter, James, and John, pero kinakausap din niya si Jesus Christ at this point. This is my chosen son, listen to him. Kumbaga, affirmation din ito kay Jesus. With him being 100% human. At anong ginawa ni Jesus Christ? Pagkatapos nito, he went down the mountain. Hindi siya nanatili dun sa bundok. Bakit siya bumaba?
Mamaya, papaliwanag natin. So, mga kapatid, brothers, merong faithfulness in 3 mountain moments dito sa gospel na ito about the transfiguration. Ano yan? Number 1, yung 3 mountain moments. Number 1, walking up the mountain. Sabi ko nga kanina, no, yung pag-akyat ng bundok, it is challenging. Mahirap yan. Struggle yan. At sa pag-akyat nga sa bundok, hindi madali. Okay? At yung number 2, merong tinatawag na walking on the mountain. Yung pag nando ka na sa tuktok. Okay? Nandun na nga yung sinasabing it is all worth it. Yung nando ka na. And number 3, yung walking down the mountain. Yung pagbaba ng bundok. Ulitin ko, mga kapatid. Walking up the mountain, walking on the mountain, and walking down the mountain. And these points are inspired by a recollection of Bishop Milo Vergara. So, ano ba yung mga yan? Number 1, walking up the mountain. Walking up the mountain, this speaks about communion, relationship with God and others. Na sa ating pag-akyat, sa ating pagpunta sa World Servants Congress, in this journey, may we find communion with God, and may this build relationship with God and with other people. Communion sa pag-akyat. Yung hindi ka nag-iisa sa mga pinagdadaanan mo. Yung hindi ka nag-iisa kasi meron kang relationship with the Lord at relationship sa kapwa mo. Yes, this is hindi siya madali, no? Pero we experience God's faithfulness in hardships. Yung sa mga challenges. Yung sa pag-akyat ng bundok. Ngayon pa lang, no, may mga challenges na tayo as we prepare for the World Servants Congress. Challenges, yung iba pwedeng walang pera, yung iba pwedeng ang challenge niya, yung health niya, with all of the limitations, restrictions. May mga challenges. Pwedeng hindi maging madali. Challenges na konti pa lang ang registered. Pero mga kapatid, may we recognize that we are not alone. Kasama natin si Jesus. At si Jesus, kasama niya doon niya, no, sa Transfiguration, si Peter, James, and John. Not alone. Ganun din tayo, kasama natin yung mga kapatid natin dito. So this is a communion. Relationship with God and others. Number 2. So natapos na yung walking up the mountain. Pangalawa naman, walking on the mountain. Yung pag nando na tayo mismo sa tuktok. This speaks about conversion. Information and inspiration, transfer that leads to transformation. So ito po yung experience natin pag nando na mismo sa World Servants Congress. That may it lead to conversion. Yes, communion. Number 2, with conversion. Na sana magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Oo, si Lord, unchanging, hindi natin sa mababago. Pero pabayaan natin si Lord, baguhin tayo sa World Servants Congress. Baguhin tayo as we experience Him. As we listen to the talks. At natataon nga po, no, napapanahon dahil Lenten season ngayon, sana magkaroon ng pagbabalik loob sa Diyos, conversion through our mountaintop experience sa World Servants Congress. Mountain, walking on the mountain, an experience of God's faithfulness as He yearns for your conversion. Yun ang gusto ni Lord, yun ang desire niya. Pagbabago natin tungo sa Kanya. Amen? So, walking up the mountain, communion, walking on the mountain, conversion. Third point, walking down the mountain. Commission, fulfilling the purpose and vision. Di ba po, pag mga congresses natin, lalo lang yung mga face-to-face, may mga feeling ka na, ayoko pa matapos to. Ayoko pa umuwi.
Saya dito. Grabe experience. Ganon din kasi experience sila Peter, John, and James sa Transfiguration. Kaya gusto magpa-set up pa ng tent. Pero si Jesus Christ, hindi niya piniling manatili sa Mount Tabor. Kasi pinili niya to fulfill the purpose and mission why He is there. Commissioning. Commissioning ni God sa kanya. He is my beloved Son, to whom I am well pleased. Bumaba siya ng bundok na yun. Bakit? Kasi meron siyang i-accomplish sa ibang bundok sa Mount Calvary. Gusto niyang i-accomplish yung purpose ng mission niya. And that is to be crucified, to die, to resurrect, for us to be saved and for us to be free. At nawa ganun din tayo. Nawa, sa last day ng ating World Servants Congress, excited tayo na bumaba ng bundok ng Tagaytay kasi mag-evangelize, mag-mission tayo. Puto pa rin natin, katulad ni Kristo, yung purpose, yung mission natin. Faithfulness of Christ to fulfill His mission. Tapat si Lord na gawin, na mangyari, magkaroon ng kaganapan, yung mission, yung purpose, kung bakit siya dumating. So, 3 mountaintop experience. May this inspire and truly prepare us for our World Servants Congress. Walking up the mountain, faithfulness and communion. Walking on the mountain, faithfulness and conversion. Walking down the mountain, faithfulness and commission. Mga kapatid, sana may experience natin yan sa World Servants Congress, communion, conversion, and commission. All because the Lord is faithful. So mga kapatid, mga tanong ito sa atin na maganda mapagnilay-nilayan din natin. What are the challenges that I encounter as I go up the mountain? Ano ba yung mga challenges ko? Ano ba yun? May sakit, problema sa pera, conflict sa schedule, hindi sumasagot yung mga members, hindi ako nire-replyan, nare-reject ako. Ano ba yung mga challenges? Whatever are those challenges, may this lead to communion with the Lord. Sana mas mapalapit tayo kay Lord. Communion. Second question, how will I go to change? How will I allow God to change me in that mountain experience? Paano ko ba pababayaan yung unchanging God na baguhin ako? Sa World Servants Congress. Sana bitbitin po natin yung tanong na yan sa pag-attend natin doon na, Lord, paano mo ba ako babaguhin dito? Baguhin mo ako, Lord. Make me better, even the best person that I can be. Last question, how can I be open and be faithful to God's calling as I go down the mountain? Kasi mountaintop moment niya, experience, so may i-reveal si Lord, may ipakikita si Lord sa atin doon ng mission na dapat nating gawin. Ano ba akong magiging bukas at magiging tapat? Tulad ni Kristo, para maglakas ng loob na bumaba sa bundok na yun after ng World Servants Congress and to do the mission that He has entrusted me. Amen. Sana po makatulong itong mga tanong na to. Sana itong reflection na ito in this mountain experience remind us that yes, Jesus Christ, God is faithful through the years. And in response, I will also be faithful. Faithful to be in communion. Faithful to allow God to lead me to conversion. To be faithful to do what He has commissioned me. Amen. And now we go to the last part of this session. May tanong po ako sa inyo. What are the highest points? O pwede namang, what is the highest point of our World Servants Congress? Sige nga, pwede nyo bang i-type dyan sa chat? Any guess? Ano sa tingin nyo? Ano po ba yung highest point? Ano ba yung pinaka-highlight? Summit? Rurok? Ng ating World Servants Congress? At account of 5,
Type nyo po dyan sa chat. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. Any guess? Okay, wala pang sumasagot. Highest point is my calling as MFC as servant MFC. Okay, ano pa? Meron pa ba? Bonding with fellow servants. Amen. Maganda yan. Ano pa po? Meron pa po ba? Ano yung highest point ng World Servants Congress? Okay. Tinanong ko po yan dati para sa WHC tsaka sa WSC. Ang sagot nila, highest point daw yung Praise Fest, highest point daw yung sharing, yung life-giving yung talks. Ito, close encounter with the family of God. Amen. Okay. Sabihin ako, hindi ko malaman kung paano ko ito-type eh. Pero Ayan, para sige sa po. ang objective lagi ng ginagawa natin sa community, dumating tayo sa point ng true life in God. Para sa akin yan, true life in God. Marunong tayo at faithful tayo dyan. Amen. Amen to that. Thank you po. Okay. Meron din dito, be in communion with the Lord, be converted to achieve commission the Lord has charged us. Amen to that. Okay. Ito po, i-reveal ko sa inyo. What are the highest points of our World Servants Congress? Yung mga sinabi po ninyo dyan, lahat yan mahalaga. Fellowship, attending talks, praise fest, lahat yan, mahalaga yan. But the highest points of our World Servants Congress ay itong mga ito. Ito po kasi yung summit, tuktok, bundok, o rurok. Mamaya explain ko yung katikisim nito. Ang highest point ng World Servants Congress natin is the Holy Eucharist. Holy Eucharist is the highest form of worship. All activities point from and point towards the summit. Dapat yung fellowship, ituturo tayo ng dapat to Jesus Christ in the Eucharist. Dapat yung mga talks, yung mga praise fest, it points us towards the Holy Eucharist, to Jesus Christ Himself. Dapat yung commitment natin to serve, nasabihin natin, bababa ako ng bundok na to, magmi-mission ako, bibigay ko lahat kay Lord, through life and death, may it be pointed towards Jesus Christ in the Eucharist. At kailan nangyayari yan sa World Servants Congress? Sa opening Mass, exposition of the Blessed Sacrament, at closing Mass. Mga kapatid, paghandaan natin yan. Oo po, excited tayo sa mga talks, sa fellowship, pero itong mga talks and fellowship na ito may all be pointed towards the source and summit of our faith. Bundok is summit, rurok. At mapapansin natin, no? Opening Mass, exposition of the Blessed Sacrament, closing Mass, nandyan yan sa simula, gitna at dulo. So, ibig sabihin, sa World Servants Congress natin, yung mga mountaintop, syempre mountaintop moment lahat, pero yung summit, yung rurok, nandun sa simula, gitna at dulo. Brothers, Eucharist as high point that to which all our actions should ultimately be directed. Eucharist, si Jesus Christ, is truly a foretaste of heaven, in which we partake of Jesus' body and blood, as heaven and earth becomes most profoundly one. So, itong Eucharist, ito yung patikim ng langit. Sabi nga, kung gusto mong makarating ng langit, dapat tanggapin mo yung banal na Eucharistia. Dapat tumuturo tayo kay Kristo mismo sa banal na Eucharistia. According to CCC 1324, the Eucharist is the source and summit of the Christian life.
The other sacraments are indeed ecclesiastical ministries and works of the apostolates are bound up with the Eucharist and are oriented towards it. Kaya pansinin natin, konektado lahat sa Holy Eucharist, lahat ng mga sacraments. Sacrament of Matrimony, saan nangyayari yun? Sa misa. Pag nag-confession ka, di ba? It prepares you for what? For the Holy Eucharist. Yung baptism, naging part tayo ng Catholic Church. It points towards the Eucharist. For in this blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church, namely Christ Himself, our past. So mga kapatid, the Holy Eucharist is the source for us to be strengthened and sustained to be faithful servants. And as we are about to end, ngayon na nalaman natin na yun nga pala, no? Ang highlight, ang pinaka-summit, rurok, the summit of our World Servants Congress, it is the Holy Eucharist. Nawa, tayo'y tumapat, itapat natin ang ating puso sa Diyos nating unang naging tapat. Pag-exposition of the Blessed Sacrament na itapat natin ang ating sarili sa kanyang pusong naging tapat. Kapag misa na, humingi tayo ng lakas sa Lord, tulungan mo akong maging tapat. Ikaw na unang naging tapat sa akin. May I be faithful through the years until the end, the day that I will die. Amen. Source, pinagmulan, summit, tuktok ng bundok at truro. And as I am about to end, share ko lang din po sa inyo na ako din po mismo noong December ay sinubok ni Lord. For sure, mas matindi pa yung mga pagsubok na pinagdaanan nyo. Pero pabayaan nyo pong i-share ko sa inyo yung naging pagsubok ko noong December. As a full-time pastoral worker, at nagpapalaki po ako ng aking mga anak. At sa ngayon, walang trabaho yung asawa ko. Nag-focus siya as a full-time house mom. Challenge po talaga yung finances. Nagpo-provide si Lord. Pero challenge, lalong-lalo na nag-aaral yung anak ko. Tapos may mga susunod na po mga papaaralin. 3 po yung anak ko. At napapatanong din ako na, tutuloy ko pa ba to? Yung pagiging full-time missionary worker? Baka naman iba na yung tawag mo. So, napadiscern din ako in a way. Pero nanatiling malinaw na ang tawag ni Lord sa akin ay magpatuloy ka, EJ, na ibigay ang lahat mo, ang buo mo as a missionary worker, as a full-time pastoral worker. So, pikit mata akong nag-decide din noong December na itutuloy ko ito. Alam niyo po kung ano nangyari? Meron kasing bakery na nagre-renta sa nanay ko. Tapos nabalitaan ko na yung bakery na yun ay aalis na yung nagmamanage at in-offer sa akin ng nanay ko na ikaw na lang kaya magpatakbo ng bakery. So in a way, na-realize ko na, Lord, ito na ba yung sagot mo sa tanong ko na magmi-missionary ako kasabay nito, meron kaming magiging source, an added source of income. So, pero na nga po, no? Pero nag-usap kami mag-asawa, pinag-aralan namin ng maigi, na-realize namin na ang may experience kasi sa bakery ay ako at hindi yung asawa ko. So, ang mangyari, mahahati rin yung oras ko na pwede naman pagsabayin, pero mukhang mas ako yung kailangan mag-focus sa bakery at makaka-apekto dun sa pagsuserve ko kay Lord. So, we decided na mukhang hindi pa to yung time na mag-take on kami ng bakery. Baka ibang source of income yung ibibigay sa atin ni Lord. So, ano nangyari nga? Biglang merong ibang nagrenta na. Tapos, kumbaga, nawala na yung opportunity na yun. Alam niyo po, it is like God testing me. Kasi, nawalan ako ng pangahawakan na ito na yung pwede kong pampa-enroll dun sa anak ko eh. Nawalan ako ng pangahawakan pero it is God testing me na I felt God telling me, EJ, at this point of your life, hindi pa kita tinatawag na mag-bakery o magpanadero eh. Tinatawag kita
to share the bread of life. To share the bread of life as a missionary worker and also as a lay minister. Kung patuloy ka, akong bahala sa'yo. At nito nga pong January, yan na, magbabayaran na ng tuition. To our surprise, biglang kinuha naman ng Poveda yung asawa ko na magbigay ng mga recollections and retreats sa mga parents. So, meron kami natanggap na konting financial blessings at last week, praise God, nabayaran na namin yung pang-tuition ng anak ko. Nag-provide si Lord. At grateful din ako dun sa pagkakataon na yun na subukin din ni Lord to be tested. And for me also to be able to respond with His grace. To, sa pamamagitan ng Kanyang grasya, to remain faithful, na magpatuloy, na mag-serve sa Kanya. Mga kapatid, may kanya-kanya tayong tawag. At sana, dahil faithful si Lord, tayo din maging faithful sa Kanya. Again, the title of this session, Faithful Through the Years. May this prepare us to our title for our World Servants Congress, Steadfast, Always Faithful God. And as we end, as we prepare ourselves in going up the mountain, communion, staying there at the mountain, conversion, and going down the mountain, commission. Tayo manalangin as we listen to this song. At sa kantang ito, nawa talagang maging malinaw sa atin. At talagang maalala natin tayong makakalimutin na anumang pangyayari sa ating buhay, si Lord, si Jesus, nananatiling tapat sa ating buhay. Let's listen to this song. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, uyahin ng ina, pangarap ng ulila, misig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng ama, kayo ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako
dakilang pag-ibig mo sa akin, patawa at mapapaalala. Ako kinikilig at siya itatapat sa puso. Saan man ako aling, ika'y naroon, tumalikod lang sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawa at mapapaalala. Ako'y kinikilig at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Lord, tulungan mo kami na ihanda ang aming mga puso para sa World Servants Congress. At Lord, nawa talagang maitapat namin ang aming puso sa iyong pusong unang naging tapat. Yes, Lord, you are faithful. Thank you, Lord, for being faithful through the years. Tapat ka sa aking buhay. At ako'y tutugon na maging tapat din muli. At naibigay ang buong buhay ko sa iyo. Okay, maraming salamat Brother EJ sa magandang talk mo at the same time sa sharing mo.